Hi sir, I'm Aldrin Biggerhio and now I'm here to discuss and explain the philosophy of humanism and how it can apply uh, to an inclusive classroom today. So uh, start. Humanism in education emphasizes the inherent worth and potential of each student. It focuses on developing well-rounded individuals by fostering critical thinking, creativity, and ethics values. And so kanang basically no ang humanism no is kanang naghatag gid siya importance sa kanang nga sa importance sa kanang worth sa bata og sa iyang potential. And nag-focus pud ang humanism dahil nag-focus siya sa kanang kuan sa development sa nga mahimong ma-fully develop ang bata ba nga mahimo siyang kanang well-rounded by kanang critical thinking, creativity. So sa kanang nga paagi no, mahimo day ang bata nga well-rounded, daghan siya makabaluan, and teacher acts as facilitator, supporting the students' personal growth and helping them become responsible. So ang teacher dili lang day nga mutudlo siya no, kundi kanang mo guide siya no, mahimo siyang facilitator para ma-fully develop gyud ang usa ka student and mahimo pong responsible. So we have a scenario no nga a classroom includes student without disability and with learning disability, and the teacher wants to create an inclusive learning project that celebrates student unique and strength. So na sa classroom no nga kanang and na sa classroom no nga nagsagol ba kibali kanang inclusive na siya no, nagsagol siya nya na teacher nga gusto mo promote og gusto maghatag og activity or project nga mag-celebrate sa ilang uniqueness ug strength. So the teacher gives collaboration storytelling project where students cooperate and work together to create a story based on their diverse experience. So ang teacher din no, naghatag siya ganang collaborative storytelling project. So naghatag siya activity nga ingana, and where nga ang students nga na disability o without disability magkuan bitaw mag cooperate, magtinabangay, and para makahimo sila kanang kuan, para makahimo sila story based sa ilang experience. So the class begins by brainstorming ideas for a story. So ang mga students nagsugod sila nga kanang maghatag og ideas sa kuan, maghatag sila og ideas sa usag-usa, and the teacher uses visual aids, graphic organizer, and assistive technology to support the students with different learning styles and needs. So kanang tungod pod kay naay mga naay disability ang uban nga mga students, so nag-provide ang maestra og kanang kuan, nag-assist or nag-guide ang maestra, naghatag siya mga assistive equipment or kanang magamit nila para pag-express man lang sa ilang kanang ilang kuan ba para na sila matabang no, katong kuan mga nay disability. So the student contribute ideas through various means such as verbal responses, drawing, writing, or using assistive communication devices. So katong mga nay disabilities, as I said earlier nga makatabang gid sila kay makahatag gid sila sa ilang opinion and sa ilang perspective nga sa such as verbal responses, katong na mga disabilities, and drawing, writing, or sa padiha. So sa kanang paagi no, kanang wala gyud mapil ang nay disabilities, kanang dili gid sila makapil og kanang dili bitaw sila include or dili sila dawat sa kanang sa usa ka room, sa usa ka classroom. So ang tibuok gyud kuan no, ang tibuok classroom makapil gyud og kanang kuan, belong sila sa bisan pag regarding pa man sa ilang kuan, regarded pa man sa ilang disabilities.
So moro to. Thank you, sir.